for more updates of the impeachment trial, let's bring in mobile journalist Mary Mon Reyes. Okay, Mary Mon, day 3 has already ended. Kailan nga ba ipepresent ng prosecution yung kanilang next witness? Denise, maaga at sabi kanina ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, maaga raw, hindi raw in-expect na matatapos agad itong day 3 ng historic impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Pero kasi kanina, ang sinabi rin ni prosecution counsel to the prosecutors, Attorney Ligutan, na gagamitin daw nila ng maayos yung 11 trial days na inaalat nila para sa pagpepresenta ng documentary evidence maging ng witnesses na nakapailalim sa Article of Impeachment 4 o yung alleged grave threats na binitiwan ni Vice President Sara Duterte against President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. So nung natapos dito sa unang testigo, ang nasabi nila, itong sila Attorney Jeremy Lotto, kabilang na rin si NBI Director Melvin Matibag, and even Belinda Bello from the House of Representatives, plano na nila itong i-present next week. And ito yung sinabi rin ng nilinaw ng defense kung sure na raw ba yun? So sinabi naman ng prosecution, oo, kaya pinapatawag na rin itong mga individual to present themselves in person next week. So far, ang nasabi rin kanina, yung request for the issuance of subpoena to sa STECOM regarding the tax documents of Vice President Sara Duterte, even her spouse, Attorney Man Scarpio, ang sinasabi dito ng presiding officer, he ordered the submission of the memorandum on Monday and scheduled the oral arguments for both the prosecution panel and the defense team on Wednesday with just 10 minutes to give or to spend. Regarding the renewed request naman for the issuance of subpoena to STECOM for the bank records as addressed, ang sabi dito ng presiding officer, nag-order na rin ng scheduling ng oral arguments still on Monday. And yung request ng issuance ng subpoena to Attorney Zulaika Lopez, it was granted. So kabilang din siya sa ipapatawag na tetestigo next week. Denise. Okay, Mary Mon, we all know that will happen again on July 13, Monday at 2 p.m. Pero balikan natin yung nangyari kanina, no, on day 3 of the trial. Dinaanan ng defense yung credibilidad nitong witness na si John Mark Calilong, pati na rin yung kung ano ba yung background nitong MaxCore Interventures, the software provider na di umano ay nagbigay ng training dito kay Calilong. At pati na rin yung complaint affidavit ng NBI, kesyo parang hindi naman daw sila yung offended party. Can you tell us more about those things? Denise, kanina kasi nung pinapresent, for example, yung sa case nung nagpakita ng articles of partnership, nitong MaxCore na sinasabing doon nga nagkaroon ng nagbigay ng training services, pero hindi naman daw ganun yung business talaga o alam. Kabilang din doon sa pagpresenta nung, let's see, yung doon sa video naman na piniplay nila, showing yung si Chief of Staff na Zulaika Lopez, sa staff ni VP Sara, lahat ng mga yon kine-question ng defense. For example, sa case nung video, nagkaroon daw pa ng narinig na may sinabing threat or detained itong si Zulaika Lopez. Pero ang sinasabi naman dito ni Calilong, ang pinaka-focus niya raw sa trabaho niya ay yung pag-iimbestiga lang daw at pag-verify at pagka-transcribe din ang maayos nitong mga video, especially online press briefing noong November 23, 2024 ni VP Sara Duterte. Kanina rin naman, itong ilang mga senador ay kinwestiyon din ng diretsohan itong si Calilong. For example, sina Senator Raffy Tulfo, tinanong, kasi related ito sa question ng defense na yung mga apektado raw supposedly, so si PBBM, si First Lady Liza, si former House Speaker Romualdez, nag-file daw ba ito ng kaso, ng complaint, ng reklamo? As far as Calilong knows daw, wala raw ganon. So ang tanong ngayon ni Attorney Narvasa from the defense, akala raw ba niya siya yung nag-imbestiga nito? Pero wini-withdraw niya yung remark niya na ngayon. So nagtanong naman ngayon si Senator Judge Tulfo na sa cases daw ba na ganito, may filing daw ba talaga ng kaso o reklamo from the NBI? Ang sabi dito ni Calilong, as long as sapat daw yung basehan nila or yung ebidensya nila, makakapagsampa sila ng kaso. And ang sinabi pa, tinanong din sa kanya, automatic daw ba ito? Ang sabi ni Calilong, it's in the affirmative, yes, kaya nagkaroon ng pagsasampa ng kaso, even if tinatanong din ng defense na wala naman daw pagpa-file ng case or ng complaint dito sa part ng first family, maging ni former House Speaker Romualdez. And ang isa sa sinabi rin kanina ni Attorney Tonggol naman ng impeachment court, dahil wala naman na raw naging cross-examination pa ulit or objections on the part of the prosecution panel, excuse na raw itong si Calilong. Move forward na raw sila next week.
Denise. Dagdag lang natin, Mary Mon, doon sa binabanggit mo, specifically tinanong kasi kung bakit hindi naka-attach yung affidavit ng presidente, ng First Lady at pati na rin ng former House Speaker. Pero ang sagot dito ng witness na si John Mark Calilong ay motu proprio naman daw. Pakikwento nga ulit. Motu proprio investigation, ito nga yung coming din sa part nila. Pero nung una, ito yung pinupunto ngayon ng defense na walang nanggaling sa part ng mga supposed na nagiging respondent sa case na to or sa issue na ito or yung complainants rather na sila PBBM, sila First Lady Lisa and itong si former House Speaker Romualdez. Pero tulad din kahapon, ipinakita rin kasi ng prosecution panel naman, for example, yung response from the PNP and ng AFP in relation to this, plus yung naging spark, yung kumbaga kung saan nagsimula na nag-initiate na kinakailangan ng investigahan ng NBI, etong nangyari. And yun nga yung sinagot niya. As long as may sapat daw na basehan at ebidensya sa kanilang investigation at sa findings, maaaring makapagsampa ng kaso ang NBI. And it could be automatic tulad ng nangyari sa case na ito. Denise. All right, thank you very much. Again, that was mobile journalist Mary Mon Reyes.